Hello guys, magandang araw sa inyong lahat at welcome po dito sa ating munting farm channel. So ngayong araw na ito, nandito tayo sa ating greenhouse. Bali, ito po ay katatapos lang natin gawin ang ating greenhouse. At ngayon po ay magpupunla tayo ng ating talong na itatanim. Yan yung ating talong na itatanim. Ayan po at nilagyan na po natin ng mga buto yung ating seedling tray. So ang ating itatanim po ay ang Calixto F1 na variety ng talong. So meron po tayo ditong bali 10 tray ng talong na ating ipupunla at itatanim po natin doon sa ating taniman. So ganyan lang po ang ating ginagawa, nilalagay po natin isa-isa dito po sa ating seedling tray. Ayan. So ihuhulog natin ang buto sa bawat butas. Ayan. Ganun lang po. Hanggang sa malagyan po natin ang lahat ng buto, kada butas po ng tray. So pagkatapos po natin ilagay ang mga buto, ay kukuha po tayo ng itatabong po natin. Tatabunan po natin ng kaunti. Kaunti lamang po para lang po matakpan ng buto. Ayan. Tatakpan lang natin yung mga buto para po mapanatili ang moisture sa buto at mabilis pong mag-germinate ang ating mga buto. So yan, tatakpan lang po natin yan, kaunting-kaunti lang po. Parang halos matakpan lang po yung ating mga buto. Lalagyan po natin. At ang ginamit nga pala natin na punlaan ay coco peat na saka po vermicast. Yan po ang ating ginagamit. So kung nakikita nyo po yung mga puti-puti na yon, ayan po ay ang shell po ng egg na atin pong binulok. Bubulukin muna natin araw-araw pagka po kumakain tayo ng almusal at nagluluto tayo ng itlog. Iipunin lang po natin ng shell kasi calcium po yan, makakatulong po sa pagpapatibay ng ating mga halaman. Kasi ang lupa po na yan ay after ng tumubo ang ating punla at magta-transplant po tayo, makakasama na po yan doon sa ating taniman. So at the same time, yan po ay natural fertilizer. So makakatulong na rin po doon sa lupa natin para hindi po masyadong maging acidic. So ayan po, after po ng ating pong matabunan ng buto, kailangan po hindi masyado malalim ang tabo natin para hindi naman po mahirapan yung ating mga punla o yung mga buto para makalabas po siya. Kasi pag masyado pong malalim, minsan natatagalan po yung paglabas ng ating mga buto o yung ating mga pinunlang tanim kasi masyado pong malalim. So after nyan, ating pong didiligan, gagamit po tayo ng mini sprayer kagaya nito para po hindi po mahukay yung lupa kasi malambot po ito, coco peat po kasi. So sa umpisa ang ating pong pagdidilig ay paganyan po, pa-spray. So maaari po natin itong diligin kada makalawang araw kung maliliit pa po yung ating tanim. Ayan. So marami po siyang puti-puti, yun nga po yung shell.
sa itlog. Babasahin natin. Ako po pagka ganitong bagong tanim o bagong lagay po yung ating mga buto, ay tinatakpan ko po ito ng sako. So ayan po yung mga sako natin, tatakpan po natin siya mga 4 na araw po natin siyang tatakpan para po mapanatili po yung moisture at mas mabilis pong mag-germinate yung ating mga buto. Ayan, babasahin po natin mabuti. Kung araw-araw naman po ay nasa farm po kayo, pwede po siyang diligin ng 2 beses ang araw, isa sa umaga, isa sa hapon, para lalo na po kung tag-araw. Ngayon po sa panahon natin ngayon ay tag-ulan po, kaya 1 beses lang po ako nagdidilig, o kaya naman 2 beses po, o tuwing makalawang araw po ako nagdidilig, kasi hindi naman po siya gaanong natutuyo. At saka po kasi ang ginamit po natin ay coco peat. So yung coco peat po, nag-a-absorb po siya ng tubig, kaya po yun ang pinili kong pagpunlaan. Ang kaso, yung coco peat po wala po masyadong nutrients, kaya po naghahalo po ako ng vermicast. Available po yan sa online. Kung bibili po kayo sa Lazada saka sa Shopee, meron pong available na vermicast at saka po coco peat na pwedeng gamitin natin sa ating pagpupunla. So ayan po yung ating mga punlang talong, at ito po ay tatakpan natin para mapanatili po natin ang moisture. And then after po ng 4 na araw ay tatanggalin na po natin ang takip, at nagsisimula na po yung mag-germinate. So kailangan na po nung mga buto ng kaunting sikat ng araw para po mas mabilis po siyang lumaki. Ayan. So ito pong punla natin, after 1 month ay pwede po nating i-transplant. So ito po ay chicken wire. Binilog ko lang siya, nakasabit lang po dito sa sampayan. Diyan ko po nilalagay yung mga itlog hanggang siya ay mabulok, kasi pagka bulok na po yung itlog, malambot na po siya, kaya pwede nyo na pong i-crush gamit ang iyong mga kamay. At ayan, so nakikita nyo yung bakante na yan, nililinisan ko. Diyan ko po itatanim yung ating ipinunlang talong. Nagtanim po tayo dito ng talong noong nakaraang taon. Medyo hindi gumanda yung talong dito, kasi yung pong trips na hayop at saka po whitefly, dumami po siya ng husto, so hindi po nagkaroon ng magandang ani. At ito po naman bakante na ito na tinaniman ko ng ampalaya, ay tataniman naman natin ng okra. So aararuhin ko ito at tataniman natin ng okra. Tama-tama po ngayon kasi medyo maulan pa, mas mabilis tumubo. Ayan po yung ating hand tractor na maliit na ginagamit natin dito. Meron din po akong talong dito na nasa 5 months na po ito, pero kapareho po nung itinanim nating talong doon sa kabila, hindi po gumanda dahil po sa trips. So nangyayari po sa kanya, yung pong dahon niya nagkakaganyan. At kahit mag-spray po ako palagi, so hindi po napapatay ng ating gamot. Ngayon po ay nagpalit po tayo ng gamot, at gumagamit po tayo ng foliar. Medyo nagmura po ang dahon ngayon, at tinaasahan po natin, ayan po, na sana po ay makarecover. At
Ang ginagamit ko pong pataba dito ay Nitrobor. So dahil sa ganito nga po ang nangyari, medyo natamaan po siya ng peste. Yan po ang nangyayari sa dahon, naninilaw. Nandito po sa ilalim niya, makita niyo po yung white fly na yun. Isa po yan, sinisip-sip niya po yung sustansya sa dahon. Kaya po kung makikita niyo yung aking mga talong, bagamat matataas na siya, maliliit po ang dahon. Ayan. So meron pa po tayong stem borer dito, nakalaban. Medyo maraming hayop ngayon dito. Ayan. Sana po ay makarecover tayo yung ating mga tanim na talong. So nagpalit tayo ng gamot para sa trips kasi before kasi hindi po ako gumagamit ng gamot para sa mga trips at saka sa paminsan-minsan gumagamit din ako ng sa white fly. Hindi ko po inaasahan na pangalawang beses na akong ganito ang mangyayari. So sana yung ating bagong gamot na ginamit ngayon ay tumalab na. Ayan. So ngayon dahil sa yung pong ating mga dahon ay maliliit ang mga dahon ng ating talong, and then nagre-recover tayo. Nagpalit po muna ako ng abono. Ang ginagamit muna natin ngayon ay urea. Kasi pag ang ginamit po natin ng urea, mas magiging makapal po ang mga dahon. So nakikita nyo payat. So siguro after mga isang buwan ay bibigyan ko kayo ng update kung ano, kung makaka-recover po ito ating mga talong. So nangyari, pati po bunga na apektuhan. Kung makikita nyo, wala po siyang kabunga-bunga kasi ang talong po kasi kapag ka po pumangit ang dahon o nasira ang dahon, nakapareho nito, puro ganito, pati talbos. Nung nakaraang linggo kasi bago ko mag-spray ay pati yung talbos kagaya po niyan ay infected po siya. So severe na po ang umatake dito hanggang sa dumating yung ating isang kaibigan na nagtatanim din doon sa kabila. Sinabi niya sa akin na palitan ko nga raw yung gamot. So nagpalit po ako. After a week, ang resulta po medyo gumanda po yung dahon. So nawala po yung mga trips dito sa ilalim. Ang naiwan na lang po yung mga dahon na nakagat na po ng mga trips o yung mga hayop na yun, na maliliit na kumakagat dito sa ilalim ng ating dahon. Parang white fly po siya, pero parang mas maliliit pa sa white fly kasi halos hindi makita. Nakikita lang natin yung resulta kapag ganito na po yung dahon. So makikita po natin wala siyang simula sa baba hanggang sa taas. And then yun nga po, nagpalit tayo ng gamot at gumamit po tayo ng GA3. So nakakadalawang spray na po tayo nung last week at saka po ngayong week na ito ay nag-spray din po tayo ngayong araw na to ng GA3. After isang buwan po nito, hoping na makarecover po siya ng ating talong para po makabawi tayo ng ginastos natin puhunan dito. Ayun guys, hanggang dyan muna ang video natin sa araw na ito at mag-aararo po tayo ng ating tataniman ng okra. Pasensya na kayo, hindi ko maibibideo kasi wala po akong cameraman. Aararuhin po natin yung pong ating tataniman ng okra, which is yan nga po ang tataniman natin ng okra, ito pong bakante na ito. Yung dun sa may gawi po na yon ay talong po ang itatanim natin. Dito po sa area na to na bakante, dito po tayo magtatanim ng okra. Kahit na maliit lang, wala po kasi tayo masyadong malaking space, so okay na po yan para po makapagputanim po tayo ng okra. So araruhin ko po ngayong araw na ito yan
para po pumantay, and then tataniman ko na po ng okra after nun. So okay guys, so hanggang dyan lang muna ang video natin sa araw na ito. Kung bago po kayo dito sa ating channel, hindi pa po kayo nakasubscribe, ay paki-subscribe na po ang ating channel para naman po makagawa pa po tayo ng mas maraming videos na tungkol po dito sa ating farm. Paki-like and share na po. Like and share na rin po ang ating video, at saka paki-share na rin do sa ating mga kaibigan para po mas maraming tao ang maabot ng ating video. Kung may comments po kayo at katanungan, lagay lang po sa comment box sa baba. Maraming salamat po.